Nung 27 ngam Oktubre 1995, sa pagtatapos ngang taklagas, sa malamig at mahamog na hilagang bahagi ngang bundok Pulag, 4 na estudyanteng mountaineer mula sa isang universidad ang naglaho ng walang bakas. Sila ay isang formal na grupo nga manlalakbay na may malawak na karanasan sa pag-akyat ng bundok, at ang kanilang team ay kumpleto sa kagamitan at may detalyadong plano. 2 araw bago nito, nangako pa silang kukuhang litrato ng pagsikat ng araw sa tuktok, ngunit ang kanilang huling mensahe sa radyo ay maikli at nakakakilabot. May kakaibang ingay dito. Nasaan kami? Matapos ang mga salitang iyon, ang komunikasyon ay tuluyan ng naputol. Pakalipas ng 48 na oras, nang dumating ang rescue team matapos sungin ng malakas na ulan at makapal na hamog, wala silang natakpuang bangkay, o kahit anino ngang mayapa. Ang tanging naiwan ay isang punit na mapa, isang basak na cassette recorder, at isang radyong nakapatay. May mga nagsabing ito ay isang simpleng kasong pagkawala. Ang iba naman ay nagsabing ito ay isang malawakang paglaho. Ngunit isang miyembro ngang rescue team na kasama sa paghahanap nun ang nagbigay ngang isang maikling testimonya pagkalipas ng ilang dekada. Ang radyo ay pinatay, hindi ngang isa sa kanila, kundi ngang ibang tao. Ang pangungusap na iyon ay nagpapahiwatig na ang insidente ay hindi isang ordinaryong aksidente. Sino ang pumatayng radyo at bakit nawala ang matala? Ngayon, susubukan nating buksan muli ang katotohanang sadyang ibinaon sa hamog ng bundok Pulag 30 taon na ang nakalipas. Kung hindi natin sila alalahanin, ang kanilang mga pangalan ay maglalaho magpakailanman. Noong umaga ng 25 ng Oktubre 1995, alas 9, 4 na miyembro ng mountaineering club mula sa isang universidad sa Baguio ang sumakay sa bus patungong bundok Pulag. Ang namumuno sa grupo ay si Juan Ian Reyes, 25 taong gulang noon at isang asistan sa kanilang club. Isa siyang veterano na nakaakyat na sa bundok Pulag ng higit sa 20 beses sa loob ng 5 taon. Ang 3 niyang kasama ay pawang nga bihasang mountaineer din na may higit sa 2 taong karanasan. Malinaw ang kanilang layunin sa pag-akyat. Kunan ng litrato ang pagsikat ng araw sa tuktok at idokumento ang makulay ng gubat para sa mamateryales ng kanilang club. 1 linggo bago ang kanilang pag-alis, masusing nahanda si Ian kasama ang kanyang team. Bumili silang 3 mapang lugar at minarkahan ang kanilang planong ruta, nakdalang 2 kompas, at mga ekstrang baterya. Nahanda sila ngang pagkain na sapat para sa 5 araw at ang 4 na sleeping bag na dala nila ay para sa taglamig, kayang tiisin ang lamig hanggang negatibong 10 degree Celsius. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kanilang nga radyo. Sinuri nilang mabuti ang 2 radyo para sa komunikasyon sa base camp at naghanda ng maraming ekstrang baterya. Ito ay paghahanda para sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Maingat na isinulat ni Ian ang kanilang plano sa pag-akyat. Pagdating sa ranger station ng hapon ng 25, makakaroon sila ng unang camping. Kinaumagahan ng 26, akyatin nila ang tuktok at lilipat sa hilagang bahagi para sa 2nd camping. Madaling arawin 27, kukunan nila ang pagsikat ng araw at bababa ng alas 9 ng umaga. Lahat ng ito ay nakatala na may partikular na oras at GPS coordinates. Ang mga kasamahan nila sa club ay nahatid sa kanila sa terminal ng bus. Nagbigay sila nga pakain at nakbiruan. Muling ipinaliwanag ni Ian sa miyembrong maiwan sa base camp kung paano gamitin ang radyo. Alas 9:30 ng umaga, umalis na ang bus. Papalit ng papalit ang anyo ng kanilang makaibigan habang kumakaway sa bintana. Iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita sila. Alas 4:30 hapon, dumating ang grupo sa ranger station. Ipinasa nila ang kanilang plano sa pag-akyat at ipinasuri ang kanilang mga kagamitan. Itinala ng staff na mayos ang makagamitan at nasuri na ang tayang panahon at kinumpirma ang kanilang inaasahang pagbaba sa 27 Oktubre, alas 9 ng umaga. Maganda ang panahon.
Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay kulay sa mga puno at mahinahon ang hangin. Ayon sa tayang panahon, mananatiling maaliwalas ang susunod na 2 araw. Alas 5 hapon nagsimula silang maglakad patungo sa kanilang unang campsite. Isang madaling ruta na halos 2 oras ang layo. Alas 7 gabi, pagdating sa unang campsite, itinayo nila ang kanilang tent at naghanda ng hapunan at ipinadala nila ang kanilang unang mensahe sa base camp. Iniulat ni Ian na nakumpleto na nila ang unang camping, maayos ang kalagayan ng lahat at plano nilang umalis ng alas 5 ng madaling araw kinabukasan. Kalmado ang kanyang boses at sa likuran ay maririnig ang tawanan at biruan ng kanyang makasama. Umabot hanggang sa paanan ng bundok ang kanilang halahakan. Isinulat ng kasama nila sa base camp sa kanyang talaan. Oktubre 25, 19:00. Unang komunikasyon, normal. Mayos ang kalagayan ng team. Alas 5 ang madaling araw ang ika-26 ng Oktubre. Umalis ang grupo patungo sa tuktok ayon sa plano. Nagsimula ng magliwanag at ang hamoeng umaga ay bumabalot sa bundok. Alas 10:30 umaga, dumating ang ikalawang mensahe mula sa tuktok ng pulag. Sabi nila, nakarating na sila sa tuktok. Malinaw ang tanawin at plano nilang lumipat sa hilagang bahagi sa hapon. Masaya pa rin ang boses ni Ian. Sinabi niyang napakaganda ang tanawin mula sa tuktok at siguradong magaganda ang mga litratong makukuha nila. Gumaan ang loop ng nasa base camp at isinulat. Oktubre 26, 10:30, nakumpirma ang pagdating sa tuktok. Walang problema. Sa hapon, lumipat ang grupo mula sa tuktok patungo sa hilagang bahagi. Ang kanilang ikalawang campsite ay malapit sa isang sangandaan ng trail, mga 3 oras na lakad mula sa tuktok. Alas 8:30 gabi, dumating sa base camp ang huling normal na komunikasyon mula sa kanilang ikalawang campsite sa hilagang bahagi. Sabi nila, nakarating na sila sa ikalawang campsite at bababa na sila pagkatapos kunan ang pagsikat ng araw kinabukasan. Kalmado, gayang dati, ang boses ni Ian. Sa likuran, maririnig ang mga tunong ang paghahanda ng hapunan at may isang humuhuni pang kanta. Itinala ng nasa base camp. Oktubre 26, 20:30, nakumpirma ang pagdating sa ikalawang campsite. Inaasahang bababa bukas. Ngunit iyon na pala ang huling normal na mensaheng iniwan nila. Madaling araw ngika, 27 Oktubre. Ano kaya ang nangyari sa bundok? Alas 9 ang umaga. Sa itinakdang oras ang kanilang pagbaba, nahintay ang staff ang ranger station. Tiningnan niya ang kanyang relo. Iniisip na baka nahuli lang sila ng kaunti. Karaniwan naman sa pag-akyat ng bundok ang mga pagkaantala. Alas 10 ng umaga, wala pa rin sila. Alas 11, kinuha nga staff ang radyo. Walang sagot. Tanghali, wala pa ring tao sa harap ng istasyon. Alauna ng hapon, kinuha ng kasamahan nilang naiwan sa base camp ang radyo. Tinawag niya si Kuya Ian, ngunit puro static lang ang kanyang narinig. Muli siyang tumawag, ngunit wala pa ring sagot. Nagsimula na siyang kabahan. Sira kaya ang radyo? O naubusan ng baterya? Ngunit si Ian ay isang taong laging handa. Nagdala silang ekstrang baterya at 2 radyo. Alas 3 na hapon, opisyal nang humiling ng search and rescue operation ng ranger station. Alas 6 ng gabi, mabilis na tinipon ng National Park Rescue Team. At nung ika-28 Oktubre, alaunang hapon, matapos ang 36 na oras ng katahimikan, isang mahinang signal mula sa radyo ang nasagap ngang base camp. Sa gitna ng malakas na static, isang boses ang narinig ng sandali, nagmamadali, nanginginig, may kakaibang ingay. Dito, agad na sinubukan ng nasa base camp na sumagot, ngunit pagkatapos ng salitang iyon, tuluyan nang nawala ang signal. Patuloy siyang tumawag, ngunit wala nang narinig mula sa radyo. Ito ba ay isang senyales ng pakabalisa o isang babala na may ibang kahulugan? Ano ang kakaibang ingay na iyon? Ang malinaw lang, mula sa sandaling iyon, ang 4 na kabataan ay tuluyan nang naglaho sa isang lugar sa bundok pulag.
Alas 3 ngang hapon ng ika, 28 Oktubre, agad na kumilos ang Bundok Pulag National Park Rescue Team. 12 miyembro sa pamumuno ni Kapitan Miguel Vargas ang tinipon. Mabilis nilang sinuri ang kanilang makagamitan at ang huling nayulat na coordinates ng grupo. Ngunit ang panahon sa Pulag sa pagtatapos ng taglagas ay hindi naging kaibigan ng mga rescuer. Pagsapit ng alas 4 ngang hapon, nagsimulang bumalot ang makapal na hamok sa mga dalisdis. Halos hindi na makita ang 10 metro sa unahan at ang pabukso-baksong ulan ay lalo pang nagpahirap sa paghahanap. Biglang bumaksak ang temperatura sa 2 degree Celsius at ang hangin ay umabot sa bilis na 15 metro bawat segundo. Ang pakiramdam sa katawan ay parang nasa negatibong temperatura na. Inutusan ni Kapitan Vargas ang kanyang matauhan. Diretso tayo sa ikalawang campsite sa hilagang bahagi. Dun galing ang huling mensahe, kaya siguradong malapit lang sila ron. Nagsindi ng mga hetlam ang rescue team at sinuwong ang hamok. Ngunit dahil sa masamang panahon, mabagal ang kanilang pagusat. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mapa ay madulas dahil sa ulan at ang mabato ay natatakpan ng lumot na nagiging sanhing ang panganib. Lalo pang lumala ang sitwasyon pagsapit ng gabi. Para sa kanilang kaligtasan, nagpasya ang rescue team na magtayong pansamantalang kampo. Alas 5 madaling araw ika, 29 Oktubre. Sa pagsikat ng araw, muling sinimulan ang paghahanap. Alas 7 umaga, 16 na oras matapos magsimula ang paghahanap, natakpuan ng rescue team ang bakas ng grupo malapit sa isang mabatong lugar. Dito, sigaw ng rescuer na nangunguna. Tumatakbong lumapit ang iba pang mga miyembro. Sa isang patak na lugar sa pagitan ng mabato, nakatayo ang isang kulay kahel na tent. Ngunit ang tanawin ay iba sa kanilang inaasahan. Ang tent ay maayos na nakatayo. Walang anumang senyales na ito ay tinangay ng hangin o napunit at ang mga tulos ay nakabaw ng maayos. Ang siperng pasukan ay nakasara mula sa loop. Para bang may isang taong maingat na isinara ito bago matulog. Binuksan ni Kapitan Vargas ang zipper at sumilip sa loop. Sa loop ng tent, may 4 na sleeping bag na nakatupi. Ang ito ay maayos na inilagay na para bang inayos pagkagising sa umaga. Ang bag ng pagkain ay nasa isang sulok at ang magagamit sa pagluluto ay malinis at nakaayos. Ang basura mula sa kanilang hapunan, tulad ng mga balat ng instant noodles at latang inumin, ay nasa loob ng isang plastic bag. Ang mas nakapatataka ay ang kanilang makagamitan. Ang bag ng kamera ay ligtas na nakatago sa isang sulok na anten. Bakit nila iwan ang kamera? Na siyang pangunahing layunin kanilang pag-akyat, ang mapangunahing kagamitan tulad ng kompas, flashlight, at lubid ay nasa kani-kanilang lugar. Tanging ang lalagyan ng mapa ang natakpuang punit sa sahig. Nagtaka si Kapitan Vargas. Kung sila ay nasa isang emergency situation, dapat ay dinala nila ang kanilang mga pang-emerhensiyang kagamitan, lalo na ang flashlight at kompas. Ngunit lahat ay naiwan sa campsite. Para bang umalis lang sila saglit at babalik din. Hindi ito bakas ng mga taong nakmamadaling umalis, bulong ni Kapitan Vargas. Parang planado nilang iwan ang mga ito. Sakto noong sandaling iyon, sumenyas si Detective Paulo Jose na nasa halos 30 metro ang layo mula sa campsite. Sa loop ng gubat, may mga yapa dito. Nagtipon ang marescuer. Sa sahig ng gubat na may pinahalong mga dahon at lupa, malinaw na nakamarka ang magayapa ng hiking boots. Ang mayapa na tila mula sa 4 na tao ay patungo sa gubat mula sa campsite at nawala sa isang mabatong lugar na may 50 metro ang layo. Kinuhanan ni Detective Joseng litrato ang bawat yapa habang sinusundan ito. Ngunit habang sinusuri ng mabuti ang mayapa, isang rescuer ang nakapansin ng kakaiba. May iba pang yapa dito. Sa tabing yapangga hiking boots ng grupo, may malinaw na bakas ng ibang uring sapatos. Ang pattern sa suwelas ay kitang-kita na iba. Hindi ito ang karaniwang malalalim na ukang hiking boots, kundi isang regular at simpleng pattern.
Mas malapat din ang agwat ng mahagbang kaysa sa karaniwang hiking boots at batay sa lalim ng bakas. Tila ito ay mula sa isang matipunong lalaki. Pinakmasdang mabuti ni Kapitan Vargas ang ngayapa na iyon. Hindi hiking boots at isang uringang sapatos na hindi angkop sa pag-akyat ng bundok. Sino ang aakyat sa mapanganib na bundok na ito na suot ang ganitong klaseng sapatos? Pinalawak ng rescue team ang kanilang paghahanap. Sinusundan ang nabakas. Ngunit paglampas sa mabatong lugar, tuluyan nang naglaho ang lahat ng yapak. Hindi malaman kung ito ba ay tinangay ng ulan o sadyang binura. 2:00 ng hapon, kinuhang rescue team ang mga karagdagang gamit mula sa campsite. Sa ibabaw, isang bato. Sa labas ng tent, may isang basak na cassette recorder. Ang labas nito ay sira-sira, ngunit ang tape sa loop ay tila buo pa. Sa tabi nito ay isang radyong nakapatay. Kinuha ni Kapitan Vargas ang radyo. Sinuri niya ang baterya. Mahigit kalahati pa ang laman. Ngunit ang power switch ay nasa off. Hindi rin sira ang radyo. Nakapatay lang ito. Para bang may sadyang pumatay nito. Hawak ang radyo. Nagulat si Kapitan Vargas sa base camp. Nahanap na ang campsite. Walang bakas nga nawawala. Nakuha na ang mga gamit at sa kanyang talaan, maingat niyang isinulat ang isang linya na kumpirma ang bakas ng ikatlong partido sa lugar. Mahalaga ang pangungusap na ito. Ito ang unang opisyal na tala na ang insidente ay maaring hindi isang simpleng kasuan pakawala. Ngunit ang pangungusap na ito ay hindi matatakpuan sa huling ulat. Gabi ngang 29 ngang Oktubre, tinapos ngang rescue team ang unang yuktong pahahanap at bumaba sila. Nahanap nila ang mabakas na iniwan ng grupo, ngunit hindi ang 4 na tao mismo. At tungkol sa misteryosong mga yapa na natakpuan sa tabing campsite, walang sinuman ang opisyal na nagsalita tungkol dito. Umaga ng 31 ng Oktubre, sa headquarters ng rescue team, sinimulan ang pagsusuri sa mana-recover na gamit. Ang unang sinuri ay ang basag na cassette recorder. Ang labas nito ay lubhang sira. May mga bitak ang plastic case at may mga bahaging basag. Para itong ibinagsak mula sa mataas na lugar o sadyang sinira. Ngunit sa kabutihang palat, buo pa ang cassette tape sa loop. Maingat na inalis ni Kapitan Vargas ang tape at isinalang ito sa isang player sa opisina ng rescue team. Pinindot niya ang play button. Matapos ang static, umalingaw-ngaw ang mga boses ng mga kabataan. Sa unang 30 minuto, ito ay isang ordinaryong tala ng kanilang pag-akyat. Wow, tingnan niyo ang madahon doon. Kuya, kunan mo naman akong litrato. Tawa, ingay ngang hangin, at tunong nga yabak ang makakahalo. May isang humuhuning ngang kanta, at ang iba ay nakbibiruan. Isang mapayapang pag-aakyat. 4 na kabataan na nagagalak sa ganda ng kalikasan habang tinatahak ang daan patungo sa tuktok. Sa bandang 35 minuto, sa isang lugar na tila tuktok ng bundok, malinaw na narinig ang boses ni Ian. Oras ngang pagdating sa tuktok, 10:27 AM, Oktubre 26. Ugali na niyang itala ang oras. Bilang isang leader sa kanilang club, siya ay isang taong masusi. Sa bandang 40 minuto, may narinig na humuhuni. Nagtatawanan at nagbibiruan ang iba pang mamiyembro. Payapa pa rin ang lahat. At sa 45 minuto at 13 segundo, sa tape time code na 00:45:12, isang sandali na tinatayang gabi bago sila mawala, bandang 9:00, biglang natigil ang usapan. Halos isang minutong katahimikan ang namayani. Tanging mahinang ugongang hangin ang maririnig at ang mahinang tunongang isang taong humihinga. Ano ang nangyari? Isang boses ngang lalaki ang bumasag sa katahimikan. May dumating. Isang malalim at mababang boses. Para itong isang babala o isang bulong sa sarili. Isang maikli at tiyak na salita. Pinahinto ni Kapitan Vargas ang tape. Binalikan niya ang bahaging iyon at pinindot muli ang play. May dumating. Malinaw. Kanina pa pinakikinggan ni Kapitan Vargas ang maboses ng 4 na miyembrong grupo.
Sa mahigit 30 minutong nakarecord na usapan, nakilala na niya ang bawat isa sa kanila. Si Ian ay may kalmado at mababang boses, at ang tatlo pa ay may kani-kaniyang katangian. Ngunit ang boses na ito ay hindi sa kaninuman sa kanila. Ito ay boses ng ibang tao. Tinatayang nasa pagitan ng 30 hanggang 40 taong gulang, kalmado ngunit may diin ang tono. Pagkatapos ang salitang may dumating, muling katahimikan ang sumunod sa tape. Isang 3 minutong puwang. Ano ang nangyari sa lubeng 3 minutong iyon? Makalipas ang 3 minuto, may mahinang narinig na mga yabak. Tunog ng maraming taong gumagalaw. May narinig na kaluskos. Parang tunog ng tela na nakikiskisan o ng mga sangang nababali. At bigla huminto ang tape. Pinatay ang recorder. Paulit-ulit na pinatuktok ni Kapitan Vargas ang tape. Baka may tunog siyang nakaligtaan o may nakatagong detalye. Ngunit ang tanging maririnig ay ang salitang may dumating. Ano ang kahulugan nito at sino ang may-aring boses na iyon? Bago magulat sa kanyang manakatataas, naisip ni Kapitan Vargas na kailangan niya ng opinyon ng isang eksperto. Ipinadala niya ang tape sa isang voice analysis expert na nagsisilbing consultant noon. Makalipas ang 2 araw, dumating ang maikling opinyon ng eksperto. Batay sa pagsusuri ng mga katangian ng boses, malinaw na iba ito sa boses ng 4 na miyembro ng grupo. Iminungkahi na ito ay mula sa isang hiwalay na tao. Agad na nagulat si Kapitan Vargas sa kanyang manakatataas. Posibleng may ikatlong partido sa lugar. Isang mahalagang ebidensya. Ang kasong ito ay maaring hindi isang simpleng pakawala. Ngunit ang ulat na ito ay nakbungang kakaibang reaksyon. Umagang ika-31 ng Oktubre, isang utos ang ibinaba mula sa headquarters ng rescue team. Ang nilalaman ng tape ay hindi dapat isapubliko. Ang madetalye tungkol sa ikatlong partido ay dapat alisin sa ulat. Nagtaka si Kapitan Vargas. Bakit nila itatago ang isang napakahalagang ebidensya? Ang pagkakaroon ng ikatlong partido sa lugar ay isang mahalagang susi para malutas ang kaso. Ngunit malinaw ang utos at wala silang magawa kundi sumunod. Ang tape ay isinara bilang ebidensya at ang boses na nagsabing may dumating ay hindi naitala sa anumang opisyal na dokumento. Nobyembre 1, sinimulan ang ikalawang yugto ng paghahanap. Sa pagkakataong ito, pinalawak ang sakop ng paghahanap sa buong bundok Pulag. 2 helikopter at 3 search dogs ang idinagdag. Ang bilang ma-rescuer ay tinaasan sa 30. Nagpadala ang tulong mula sa kalapit na mga istasyon ng bumbero at pulisya at sumali rin ang mga voluntaryo mula sa mga lokal na mountaineering club. Ngunit sa kabila ng 3 araw na malawakang paghahanap, wala nang ibang bakas ng grupo ang natakpuan. Sinuyot ng mga helikopter ang buong bundok Pulag, ngunit dahil sa makapal na hamok at mayabong na mga puno, mahirap makita ng malinaw ang kalupaan. Sinundan din mga aso ang mga amoy mula sa campsite patungo sa iba't ibang direksyon, ngunit nawawala rin ang amoy pakalipas ng ilang distansya. Nobyembre 4, pansamantalang itinigil ang paghahanap. Dahil sa lumalalang panahon, imposible nang magpatuloy. Nagsimula nang bumalot sa bundok ang lamig ng taglamig at mayroon pang anunsyo ngang malakas na pag-ulan. Ginawa ngang rescue team ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit ang 4 na kabataan ay hindi pa rin natakpuan. Pagkatapos noon, nagsimulang kumalat ang isang kakaibang usap-usapan sa loop ng rescue team. Ang nilalaman daw ng unang draft ng ulat ay iba sa huling isinumitang ulat. Sabi nga isang miyembro, may mga detalyeng malinaw na nasa draft na nawala sa huling bersyon. Ang misteryosong mayapa na natakpuan malapit sa campsite, ang boses ng ikatlong partido sa recorder, at ang katotohanang ang radyo ay sadyang pinatay. Lahat ng mahahalagang detalyeng ito ay wala sa huling ulat. Noong 2001, isang rescuer na humiling na huwag pangalanan ang nagsalita tungkol sa isang bagay na itinago niya sa loob ng 6 na taon. Ganito ang kanyang testimonya tungkol sa sitwasyon noon. Sa unang draft, malinaw na nakatala ang bakas ng ikatlong partido. Nakalakip din ang malitratong yapa at ang resulta ng voice analysis. Ngunit bago isumita ang ulat,
Isang utos daw ang dumating mula sa itaas. May mga nilalaman daw na hindi dapat malaman ng publiko, kaya't inutos na alisin ang mga bahaging iyon. Tumutol ang rescue team, ngunit hindi binawi ang utos. Sa huli, ang nakatala sa huling ulat ay isa lamang itong aksidente dahil sa pagkawala at lahat ng impormasyon tungkol sa ikatlong partido ay inalis. Utos mula sa itaas. Ano ang ibig sabihin ng malabong pahayag na ito? Sino ang nag-utos nito at bakit nila sinubukang itago ang katotohanan? Noong panahong iyon, ang lugar sa hilagang bahagi ng Bundok Pulag kung saan nawala ang grupo ay may kakaibang marka sa mga mapa. Sa ilang malumang mapa ng bundok na ginawa hanggang sa unang bahagi ng 1950, may isang bahagi doon na espesyal na minarkahan. Opisyal, ito ay isang restricted area para sa pangangalaga ng kalikasan, ngunit may mga testimonya na nagsasabing may ibang dahilan. Sabi ng isang miyembro mountaineering club, noong 1980s, may hindi nakasulat na patakaran na huwag pumunta sa lugar na iyon. Walang nagsasabi kung bakit, ngunit likas na iniwasan ng mga mountaineer ang lugar na iyon. May isa pang testimonya. Noong unang bahaging 1990s, isang mountaineer na dumaan malapit doon sa gabi ang nakakita raong kakaibang nga ilaw. Hindi ito apoy mula sa gubat o bituin, kundi maga-artipisyal na ilaw na may regular na paggalaw. Ipinagbigay alam niya ito sa tanggapan ng parke, ngunit walang investigasyong naganap. Ngunit ang matestimonya na ito ay pawang nga usap-usapan lamang. Ang tiyak ay noong 1995, ang lugar na iyon ay hindi inirerekomenda para sa mga ordinaryong mountaineer. At may isang espesyal na dahilan kung bakit kinakailangan itong kontrolin. Kalahatian ng Nobyembre, opisyal na idineklara ng rescue team ang pagtatapos ng paghahanap. Sa huling ulat, ganito ang nakasulat, tinatayang nawala dahil sa masamang panahon, walang natakpuang bangkay. Hindi nabanggit ang bakas ng ikatlong partido, ang boses sa recorder, o ang binurang tala. Ang kaso ay isinara bilang isang simpleng insidenteng pagkawala at ang 4 na estudyante ay naitala na nawala sa isang lugar sa Bundok Pulag. Habang isinusumite ni Kapitan Vargas ang ulat, mabigat ang kanyang kalooban. Tahimik niyang sinabi sa isang kasamahan, ang nahanap natin ay hindi ang katotohanan, kundi ang sagot na pinayagan nilang mahanap. At sa loob ng 30 taon, ang katotohanan iyon ay nananatiling nababalot ng hamog. Nobyembre 5, isang araw matapos pansamantalang itigil ang paghahanap. Ngunit hindi matanggap ng mga pamilya ng mga nawawala ang desisyon. Ang ina ni Ian ay pumunta sa headquarters ng rescue team at nagmakaawa na mahanap muli kahit isang beses na lang. Kapag dumating na ang taglamig, hindi na namin sila mahahanap. Baka giniginaw na ang anak ko, sabi niya. Ganito rin ang hinaing ng ibang nga pamilya. Araw-araw silang pumupunta sa headquarters, umaasang makarinig ng anumang balita. Mabigat ang dibdib ni Kapitan Vargas sa tuwing nakikita niya sila. Dapat ba niyang sabihin ang katotohanan? O manahimik na lang? Ngunit ang tanging magagawa niya ay iparating ang nakasulat sa opisyal na ulat. Nobyembre 7, nagkaroon ng pulong ang rescue team. Ipinilit ng ilang miyembro na magkaroon ng karagdagang paghahanap, ngunit malinaw ang desisyon mula sa itaas. Hindi na maaring magpatuloy ang paghahanap. Pagkatapos ng pulong, naiwan si Kapitan Vargas sa opisina at muling tiningnan ang mga litratong kinuha niya sa lugar. Ang tent sa campsite, ang punit na mapa, at ang mga yapa sa gubat. Lalo na ang misteryosong mayapa na iyon na hindi maalis sa kanyang isipan. Doon, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Nang i-zoom in niya ang litrato ng yapa, mas luminaw ang pattern sa suwelas ng sapatos. Isang regular at simpleng pattern. Siguradong hindi ito hiking boots, ngunit hindi niya matukoy kung anong uring sapatos ito. Dinala ni Kapitan Vargas ang litrato sa isang eksperto sa sapatos para huminging opinyon. Matapos suring mabuti ang litrato, maingat na sinabi ng eksperto, ang pattern na ito ay hindi sa karaniwang hiking boots o sneakers.
Batay sa hugis ng suwelas at sa pakasiran nito, posibleng ito ay isang uringang sapatos para sa espesyal na gamit, ngunit hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Muling nagtanong si Kapitan Vargas, anong klaseng gamit? Nag-atubili ang eksperto at hindi na sumagot. Nang gabing iyon, nag-isip ng malalim si Kapitan Vargas. Mayroong talagang itinatago sa kasong ito, ngunit kung ano ito at kung bakit kailangan itong itago ay hindi niya alam. Nobyembre 10, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Si Detective Paulo Jose, na kasama sa unang paghahanap, ay biglang nag-file ng sick leave. Tinawagan siya ni Kapitan Vargas, ngunit hindi niya sinagot ang telepono. Makalipas ang ilang araw, personal na pinuntahan ni Kapitan Vargas si Detective Jose. Nag-iisa siya sa bahay at maputla ang kanyang mukha. Anong nangyari? Tanong ni Kapitan Vargas. Matagal na nag-atubili si Detective Jose bago nagsalita. Pagkatapos ang paghahanap, may mga kakaibang bagay na nangyari. Parang may sumusunod sa akin, sabi niya. Nagulat si Kapitan Vargas. Sumusunod? Bakit mo naman nasabi yan? Sagot ni Detective Jose. May isang hindi pamilyar na kotse na laging nakaparada sa tapat ng bahay ko at may mga tawag akong natatanggap mula sa mga hindi kilalang numero. At ilang araw na ang nakalipas, may isang sobre na walang pangalan sa mailbox ko. Walang laman ang sobre, ngunit alam niyang isa itong babala. Hindi makapaniwala si Kapitan Vargas. Babala? Sino naman ang gagawa niyan at bakit? Ngunit matigas na sinabi ni Detective Jose, ang kasong ito ay hindi natin dapat pinakialaman. Nobyembre 15, isa pang insidente ang nangyari. Ang nangungunang rescuer na unang nakakita sa campsite ay nasugatan sa bundok. Personal daw siyang bumalik sa Pulag nang madulas siya sa isang trail. Mabuti na lang at hindi malubha ang pinsala, ngunit malakas ang tama sa kanyang ulo at kinailangan niyang maospital ng 1 linggo. Nang dalawin siya ni Kapitan Vargas sa ospital, may kakaiba siyang sinabi, hindi ako nadulas. May tumulak sa akin mula sa likod. Hindi makapaniwala si Kapitan Vargas. May ibang tao ba sa bundok? Tanong niya, ngunit sinabing rescuer na hindi siya sigurado. Mabilis daw ang pangyayari at nang lumingon siya, wala siyang nakita. Ngunit sigurado raw siya na may malakas na puwersang tumulak sa kanya mula sa likuran. Ayaw maniwala ni Kapitan Vargas, ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, may masamang kutob siyang lahat ng ito ay hindi nakataon lamang. Huling bahagi ng Nobyembre, nagsimula na ang taglamig. Unang bumaksak ang niyebe sa bundok Pulag at naging impossible na ang pahahanap. Humiling ang mga pamilya nga nawawala na ipagpatuloy ang paghahanap sa pagdating ng taksibol, ngunit malabo ang sagot ng rescue team. At pagkatapos nun, nagsimula na ring makatanggap ng pressure si Kapitan Vargas. Ipinatawag siyang kanyang manakatataas at inutusang itigil na ang kanyang personal na investigasyon sa kaso. Tumutol si Kapitan Vargas. Marami pang hindi nalilinaw. May bakas ng ikatlong partido at patuloy ang mga kakaibang pangyayari, sabi niya. Ngunit malinaw ang sagot ng kanyang manakatataas. Tapos na ang kasong ito. Huwag mo nang galawin. Nang gabing iyon, nagpasya si Kapitan Vargas na personal na itago ang lahat ng mga dokumento. Naisip niya na balang araw, dapat malaman ang katotohanan. Taksibol ngang 1996, nagsimulang matunaw ang niyebe sa bundok Pulag. Muling humiling ng paghahanap ang mga pamilya. Ngunit ang sagot na natanggap nila ay kakulangan sa badyet at tauhan. Ang National Park Rescue Team ay kailangang tumugon sa dose-dose ng makasungang pakawala bawat taon. Sa taong iyon pa lang, 47 na kasong pakawala ang nangyari sa bundok Pulag at daan-daan sa buong bansa. Sa limitadong tauhan, hindi nila maaring patuloy na subaybayan ang lahat ng mga kasong pakawala. Linggo-linggo, may mga bagong emergency at kailangan nilang unahin ang mga kasalukuyang insidente. Ginawa ngang rescuer ang lahat.
ngunit wala na silang magawa. Isang malawak na bundok nga nawawalang bakas at mga binagong talalahat ay naging pader. Sinubukan ng ina ni Ian na kumuhang isang pribadong search team. Ang singil ng pribadong team ay 100,000 piso bawat linggo, kasama na ang kagamitan at tauhan. Sinubukan niyang isangla ang kanilang bahay para makakuhang pautang, ngunit tinanggihan siyang bangko dahil sa kanyang edad, maging ang pribadong team ay hindi makapagbigay ng katiyakan. Halos imposible nang makahanap ng bagong ebidensya sa isang campsite na 6 na buwan nang nakalipas. Sa huli, ang mga pamilya na mismo ang nagsimulang umakyat sa bundok. Tuwing weekend, pumupunta sila sa Pulak at isinisigaw ang pangalan ng kanilang anak, kapatid. Ang ama ni Ian ay umalis sa kanyang trabaho. Hindi siya makapag-focus. Kahit nakaupo sa kanyang mesa, ang bundok lang ang nasa isip niya. Nang mawalan silang kita, biglang bumagsak ang kanilang kabuhayan. Nagsimulang magtrabaho ang kanyang ina sa palengke sa madaling araw para mabuhay. Ganito rin ang nangyari sa ibang mga pamilya. Ang mga kapatid na mga nawawala ay hindi na nakapag-aral ng maayos at araw-araw ay mas bumibigat ang kapaligiran sa kanilang tahanan. Ngunit nanatiling tahimik ang bundok. Tag-araw ngang 1996, unti-unti nang nalimutan ang kaso. Hindi na ito itinatampok sa mga diaryo at ang atensyon ng publiko ay napunta na sa iba. Araw-araw, may mga bagong insidente at ang kwento nga nawawalang estudyante, 1 taon na ang nakalipas, ay nabaw na sa limot. Naiwan ang mga pamilya sa kanilang kalungkutan. Sinasabi ng mga tao sa kanilang paligid na kalimutan na lang nila at magpatuloy sa buhay. Maging ang kanilang mga kamag-anak ay hindi na tumatawag. Ang kalungkutan ay isang bagay na kailangan nilang harapin ng mag-isa. Hindi pa rin makalimutan ni Kapitan Vargas ang kaso. Gabi-gabi, napapanaginipan niya ang punit na mapa, ang misteryosong ngayapa, at ang mababa at tiyak na boses mula sa recorder. Alam niya. Hindi niya alam kung ano ang katotohanan sa kasong ito, ngunit sigurado siyang may nakakaalam. Ganito rin ang nararamdaman ng kanyang kasamahan. Lahat ng nasa lugar na iyon ay may parehong tanong, ngunit walang nangahas magsalita. Ilan sa kanilang mga kasamahan ay nakaranas ng makakaibang bagay at alam nilang mas ligtas ang manahimik. Noong 1997, nagretiro si Kapitan Vargas. Sa kanyang huling araw, inayos niya ang madokumentong kaso na personal niyang itinago. Ang litratong yapa, kopya ng tape mula sa recorder, at ang unang draft ng ulat bago ito binago. Inilagay niya ang lahat ng ito sa isang sobre at itinago sa isang malalim na bahagi ng kanyang aparador sa bahay. Naisip niya na balang araw, maaring makatulong ang mga ito para malaman ang katotohanan. Lumipas ang panahon at sumapit ang taong 2000. 5 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente at unti-unti nang natanggap ng mapamilya ang nangyari. Tinanggap ng ina ni Ian sa kanyang puso na hindi nababalik ang kanyang anak. Ngunit ang pagtanggap ay iba sa pagsuko. Nanatili pa ring hindi nagagalaw ang kwarto ng kanyang anak. Nilalabhan pa rin niya ang madamit nito at pinupunasan ang kanyang mesa. 5 taon na ang lumipas. Ngunit sa bahay na iyon, ang oras ay huminto noong Oktubre 1995. Noong 2005, sa ika-10 anibersaryo ng insidente, isang media outlet ang muling nagtampok sa kaso bilang bahagi ng isang serye tungkol sa nga hindi nalutas na pakawala, ngunit walang bagong impormasyon. Binalikan lang nila ang matala mula 10 taon na ang nakalipas. Ang mga gamit na natakpuan sa campsite, ang huling komunikasyon ng manawawala at ang kaso na nanatiling hindi nalutas. Nagtapos ang artikulo sa pagsasabing sa isang lugar sa Bundok Pulag, may 4 na kabataan pa rin na hindi mahanap ang daan pauwi. Ngunit hindi man lang nabanggit sa artikulo ang bakas ng ikatlong partido o ang binurang ulat. 10 taon na ang lumipas, ngunit ang katotohanan ay nananatiling isang bawal na paksa. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong nabaon sa limot ang katotohanan. At naaalala na lang ng matao ang kaso bilang
Isang simpleng insidente ngang pagkawala. Kailangang tanggapin nga mga pamilya ang malupit na katotohanan na minsan, ang katotohanan ay nananatili sa dilim magpakailanman at hindi lahat ng kaso ay nalulutas. At noong 2010, ilan sa mga pamilya ay nag-file ng death certificate. Ayon sa batas, kapag 7 taon nang nawawala ang isang tao, maaari na siyang ideklarang patay. Walang burol, sa papel lang sila pumanaw. Ngunit hanggang sa huli, tumanggi ang ina ni Ian. Walang ebidensya na buhay ang anak ko, pero wala ring ebidensya na patay na siya, sabi niya. 15 taon na ang lumipas. Ngunit naghihintay pa rin siya. Malupit na lumipas ang panahon. Ngunit ang katotohanan ay nananatiling nakatigil sa taglagas ng 1995, Marso 2024. Isang bagong kabanata ang nabuksan sa kasong ito. Isang dating miyembro ng rescue team na kasama sa paghahanap ay nagbigay ng impormasyon ng hindi nagpakilala. Halos 30 taon siyang nanahimik, ngunit naisip niyang panahon na para magsalita. Nakakagulat ang kanyang isiniwalat. Noong unang paghahanap, sa isang malalim na bahaging gubat malapit sa campsite, natakpuan daw nila ang nga bakas ngang isang maliit na istruktura na sinasabing abandonado na. Ang pasukan ay sarado, ngunit may mga bakas na nagpapakitang kamakailan lang itong ginamit. Mga upos ngang sigarilyo, latang ang inumin, at abong ang isang bagay na sinunog. Ngunit ang natuklasang ito ay hindi naitala sa ulat. Nang iulat nila ito sa kanilang mga nakatataas mula sa lugar, agad silang inutusang umalis at huwag nang banggitin ang tungkol sa istrukturang iyon. Idinagdag pa ng nagbigay ng impormasyon. Noong panahong iyon, may mga espesyal na lugar sa bundok Pulag na hindi alam ng karaniwang tao. Opisyal, ito ay isang protected area para sa kalikasan, ngunit sa katotohanan, may ibang layunin kung bakit ito pinamamahalaan. Isang eksperto na sumuri sa kaso, noon ay maingat na nagbigay ng opinyon. Kung titingnan ang lokasyon ng pagkawala, ang kinaroroonan ng abandonadong istruktura at ang pattern ng mga binurang tala, hindi ito ang karaniwang nangyayari sa isang simpleng kaso ng pagkawala. Sa mga ordinaryong kaso, hindi binubura ang ngatalang paghahanap o binibigyan crasher ang maresquare. Ngunit hindi na siya nagbigay ng mas detalyadong paliwanag. Hunyo 2024, isa pang testimonya ang lumabas. Isang residente na nakatira sa isang nayon malapit sa bundok Pulag noong unang bahagi ng 1990s. Ayon sa kanya, ilang beses siyang nakakita ng kakaibang nga ilaw mula sa bundok sa gabi. Mga ilaw na may regular na paggalaw at paminsan-minsan ay may naririnig siyang tunog ng sasakyan. Ngunit sa oras na iyon, walang kalsada na maaring daanan ng maordinaryong sasakyan. Nagtaka ang mga residente, ngunit walang nangahas na tingnan ito dahil may hindi nakasulat na patakaran na huwag pumunta sa lugar na iyon. Setyembre 2024, sa unang pagkakataon, pumayag ang retiradong si Kapitan Miguel Vargas na magpa-interview. Nagpasya siyang ilabas ang madokumentong itinago niya sa loob ng 30 taon. Ang unang draft ng ulat bago ito binago, ang mga litrato ng yapa, at ang resulta ng voice analysis. Sa unang pagkakataon, lumabas ang lahat ng ito sa publiko. Sa interview, sinabi ni Kapitan Vargas, hindi ito isang kaso ng pagkawala. Mayroong talagang ikatlong partido sa lugar at ang kanilang mabakas ay sadyang binura. Kung bakit kailangan itong burahin at kung sino ang nagutos ay hindi pa rin niya alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Nang araw na iyon sa bundok Pulag, may isang bagay na hindi dapat makita ng mga sibilyan at nakita ito ng 4 na estudyante. Matapos ipalabas ang interview, muling nabuhay ang interes ng publiko, ngunit walang opisyal na sagot mula sa anumang ahensya. Paulit-ulit lang nilang sinasabi na masyado ng luma ang kaso at mahirap ng kumpirmahin. Sa paglipas ng panahon, nawala na raw ang mga tala. Karamihan sa mga taong sangkot ay retirado na at imposible nang masubaybayan pa. Ngunit alam ng mga tao, hindi ito impossible, kundi ayaw lang nilang subaybayan. Oktubre 2024, sa
29 na anibersaryong insidente, maaari na nating pagsama-samahin ang lahat ng matala para makabuong isang larawan. Noong madaling arawng ika-77 na Oktubre 1955, sa campsite sa hilagang bahaging Bundok Pulag, ano ang nangyari sa 4 na estudyante? Balikan natin ang mga ebidensyang naiwan sa lugar. Una, mayroong misteryosong manggayapak, bakas ng isang espesyal na sapatos, hindi hiking boots, isang uri ngang sapatos na walang dahilan para isuot ngang isang ordinaryong sibilyan. Ibig sabihin, may isang taong opisyal na nandun. Ikalawa, mayroong kakaibang boses sa recorder. Boses ngang ibang tao, hindi ngang isa sa mga miyembro ngang grupo. Ang mga salitang may dumating ay nagpapahiwatig na sila ang orihinal na namamahala sa lugar na iyon. Ikatlo, ang radyo ay sadyang pinatay. May baterya pa, ngunit nasa off ang power. Walang dahilan para patayin ito ngang isang taong nawawala. May dahilan para patayin ito ngang ibang tao. Ikaapat, ang mahalagang bahaging ulat ay binura. Ang makritikal na ebidensya mula sa lugar ay nawala. Isang bagay na hindi nangyayari sa maordinaryong kasong pagkawala. Isang ebidensya na may sadyang pagkontrol sa impormasyon. Ikalima, binigyan ng pressure ang mga rescuer. Pagsunod, babala, at pilit na pananahimik. Isang pagtatangka na pigilan ang mga taong gustong sabihin ang katotohanan. Ibig sabihin, may isang bagay na kailangang itago. Ika-6, may natakpuang abandonadong istruktura. May isang hindi kilalang pasilidad malapit sa campsite. Wala sa opisyal na tala, ngunit malinaw na umiral. Malamang na isang pasilidad na hindi dapat malaman ng mga sibilyan. Ika-7, may mga markang restricted area sa mga lumang mapa. Naitala bilang isang espesyal na lugar sa mga mapa noong 1990. Ang dahilan ay pangangalaga sa kalikasan. Ngunit sa katotohanan, may ibang dahilan kung bakit ito kinokontrol. Lahat ng mapahiwatig ay tumuturo sa isang direksyon. Nang gabing iyon, sa campsite, may ibang tao bukod sa grupo. Sila ay mataong hindi dapat nandun o hindi dapat nakita. At nakita silang 4 na estudyante. Noong 1995, bagamat sinasabing tapos na ang Cold War, may mga labi pa rin nito. 50 taon matapos ang digmaan, ang Pilipinas, dahil sa mga panlup na isyu sa seguridad, ay may mga espesyal na pasilidad sa mga pangunahing bulubunduking lugar. Mga pasilidad para sa komunikasyon, mga observation post, mga base para sa mga operasyon. Ang mga ito ay hindi nakalagay sa mga opisyal na mapa at ang paglapit ngam mga sibilyan ay kontrolado. Sa isang malalim na bahaging Bundok Pulag, may isang lugar na may espesyal na layunin na hindi alam ngang publiko at maaring may isang bagay na hindi maaring isa publiko ang nagaganap doon. Noong mga panahong iyon, mas mahalaga ang pambansang seguridad kaysa sa karapatan ngang isang individual at minsan ang mga misteryosong pakawala ay itinatala lamang bilang isang simpleng kaso ngang pakaliga. Sinabi ngang boses sa recorder, may dumating. At pagkatapos nun, naglaho ang 4 na estudyante. Ang radyo ay pinatay, ang mga tala ay binura, at ang katotohanan ay isinara. Bakit? Dahil ba ang nakitang grupo ay isang bagay na hindi dapat isa publiko? O dahil ba ang kanilang presensya ay isang banta sa isang tao? Hindi natin mapapatunayan. Walang matibay na ebidensya na maring iharap sa korte. Ngunit ang lahat ng napahiwatig ay bumubuo ng isang kwento. 30 taon na ang nakalipas. Sa taglagas na iyon sa hilagang bahaging Bundok Pulag, 4 na estudyante ang umakyat para sa isang ordinaryong paglalakbay. Nakita nila ang isang bagay na hindi dapat makita. At ang kanilang pagiral ay binura sa desisyon ng isang tao mula sa mga tala, mula sa mga ulat, at mula sa kasaysayan. Oktubre 27, 2024, pumunta pa rin ang ina ni Ian sa ranger station. Sa loob ng 29 na taon, sa parehong lugar, hinihintay niya ang kanyang anak. Mahigit 80 na siya ngayon,
at mahina na ang kanyang katawan, ngunit tuwing araw na ito, pumupunta siya ron. Umaasang baka bumaba ang kanyang anak mula sa bundok, tulad ng ipinanggako niya 29 na taon na ang nakalipas. Hindi natin masasabi sa kanya ang katotohanan. Isang kwentong hindi mapapatunayan, isang hinuha na hindi makukumpirma. Ngunit alam natin na ang kanyang anak ay hindi basta nalang naligaw. Na nang araw na iyon sa bundok pulag, may isang hindi nakikitang kamay na kumilos. At ang kamay na iyon, kahit 30 taon na ang lumipas, ay patuloy pa ring itinatago ang katotohanan. Hindi ito nalutas ng batas, ngunit naiwan ang matala, ang binurang ulat, ang matestimonya ang ngareskuer, at ang mahindi masagot na tanong, lahat ay nagsasabi ngang isang katotohanan. Walang direktang ebidensya, kaya ang kwentong ito ay mananatiling isang tala ng mapahiwatig at konsensya. Ang kaso ay hindi pa tapos. Walang hatol mula sa korte, walang opisyal na konklusyon, ngunit ngayon, alam na natin kung ano ang nangyari sa 4 na kabataan sa isang lugar sa bundok pulag 29 na taon na ang nakalipas. Hindi man mapatunayan, lahat ng bakas ay tumuturo sa isang direksyon.